Dahil nag-update po ngayon si e-travel, heto po ang another tutorial guide para po sa paalis at pabalik po sa bansang Pilipinas. I-type nyo lamang po ang etravel.gov.ph. Mag-direct na lamang po kayo sa link para hindi po kayo mahirapan. Ano nga ba mag-register direct sa portal ng e-travel na hindi nyo na kailangan mag-register sa eGov.ph app? So dahil laptop po ang gamit ko, meron pong nakalagay na sign in sa right side. Pero kung cellphone naman po ang gamit mo, meron pong nakalagay doon na 3 dash. Pindutin mo lamang po yun. Meron na pong nakalagay doon na sign in. Pagkatapos nyo pong maklik ang sign in, click nyo po yung create another account para pumunta po kayo sa portal ni e-travel. Pagkatapos nyo pong mapindot ang create account, hihingin po ni e-travel ang inyong active email address. So make sure po ang inyong email address ay alam nyo po ang inyong mga password. Bakit? Kasi po magsisend ng OTP si e-travel. Gagamitin nyo po ang OTP para makapag-create po kayo ng inyong mga password. Let's proceed po tayo to the first step, personal information. Kung mapapansin nyo guys, meron na po nakalagay dyan na take a photo. So kailangan po natin i-upload ang ating mga mukha. Choose po natin dyan is Philippine passport holder. Then next, ang inyong mga pangalan, middle name, tapos last name, apelido, tapos yung suffix po is optional lang. Tapos sex, kasarian, female, tapos yung birth date, kung kailan po kayo pinanganak. So hindi po naman natin nakakalimutan kung kailan tayo pinanganak. So mas maganda po, meron na po kayong listahan para type na lamang po kayo ng type. Dito po sa mobile, PINAS number po ito. Kung wala naman kayong PINAS number, pwede naman po ang inyong mga pamilya, anak. So may mga number naman po sila. Hindi naman to medyo kailangan, pero kailangan din natin meron tayong ilagay na number. So citizenship is Filipino, country of birth Philippines, tapos passport number. So wag po natin kalilimutan yung passport number. Kailangan po tama. Next question po is passport issued country. So, saan mo ba nirenew ang iyong passport or saan mo kinuha ang iyong passport? So, yung passport ko, nirenew ko sa Taiwan. So, nilagay ko ang Taiwan. Tapos, meron pong nakalagay dyan na passport issued date. Kung kailan nyo po nirenew ang inyong passport or kailan nyo po kinuha. After nun, click po ang next. Then, proceed po tayo sa permanent country of residence. So, yung country is Philippines, syempre. Tapos, yung address niyo po dito sa Pilipinas, probinsya ba or Manila. So, ako is nasa Tarlac. Hindi na po kayo mahirapan kasi meron namang arrow dyan. I-choose nyo na lang kung saang probinsya po kayo. Tapos, municipality is Herona. Click nyo lamang po. Tapos, barangay, Carbonel. Itong ginagawa ko po ay example lamang. Yung house number po, kung wala po kayo, 00 na lang ilagay nyo po. So, ayan po, tapos na po tayo sa mga personal information at saka sa permanent country of residence dito po sa Pilipinas. Proceed na po tayo dito sa travel details. So, occupation, for example, ako po ay isang domestic helper. Meron naman din po kayong pagpipilian dyan. Purpose of travel, OFW, travel type, aircraft passenger. Tapos yung destination nyo po, yung pag-uwi. So, same address, click nyo lamang po ang residence. Flight information, name of airlines, kung Philippine Airlines po kayo, or basta depende po kung nakalagay sa inyong mga plane ticket. Country of origin, kung saang bansa po kayo nanggaling. So, nakalimutan po natin yung flight number. Huwag nyo pong kalimutan ang inyong mga flight number. So, yung country of origin po natin is Saudi Arabia. Yung airport of origin po natin is, sabihin natin, King Fahad. Magbase po kayo sa inyong mga plane ticket para hindi po kayo mahirapan. Date of departure, kung anong araw po kayo aalis. Next po is airport of destination. Then next, date of arrival, kung anong araw po kayo darating sa Pilipinas. Tapos meron pong question dito na health declaration. Sa ngayon po kasi is hindi na kailangan ng vaccine or PCR test, kaya sagutan nyo lamang po na no. So ito po yung bagong update ngayon ni e-travel. Sinama na po dyan yung mga baggage declaration at saka currency declaration. Pakibasa muna lahat para maintindihan po maigi. Pag nabasa na, then click po ang next. Nandito muna tayo sa travel details. Dito po sa other travel details, meron po nakalagay dyan na accompanied family members, kung may kasama ba kayo or wala. Kung isa kang OFW, ilagay mo lang 00. Next
Next po is first time visiting Philippines. So, ilagay nyo lang po dyan is no. Kasi residente naman kayo ng Pilipinas. Then, next po is your last departure date from the Philippines. So, kailan ba kayo umalis ng Pilipinas? Sana maalala nyo pa kung kailan kayo umalis ng Pilipinas. So, ilagay nyo po yun. Tapos, number of baggage, ilagay nyo 1 check-in at saka 1 hand carry. Pero, depende po yan sa inyong mga plane ticket. Meron din po kasi nakalagay doon na 23 times 2. Kung ganun ang nakalagay, ilagay nyo sa check-in baggage, it's 2 pieces. Then, proceed po tayo for custom and general declaration. First question po sa total amount of good purchase. Kung magkanong halaga ba yung mga napamili mo na inilagay mo sa iyong mga maleta, yung mga ipapasalubong mo sa Pilipinas. Next question po is sa Philippine currency. Ilagay nyo lang po ang no kung malit na pera ang dala nyo at hindi tataas sa 50,000 pesos. Question is sa foreign currency. Ilagay nyo ang no kung wala kayong dala. Then, mga gambling paraphernalia, syempre no. Then, mga cosmetic, skincare product, kung may dala kayo, sabihin nyo yes. Then, next, mga firearms, syempre no. Hindi naman siguro kayo magdadala mga ganyang bagay kung alam nyo ipapahamak or ikakapahamak nyo po. Doon po sa question number 9 is may nakalagay po dyan is mga mobile phone. Yung mga binili nyo pong mga gadget, pakideclare po, sabihin nyo po yes. Then, mga jewelry, yung mga gold nyo pong pinamili, kailangan may resibo, pakideclare lamang po. Pagka-click nyo po ng yes, lalabas po dyan yung add items. Then, meron po dyan description. Pakilagay po kung ano yung mga pinamili nyo. Tapos, ilalagay nyo rin po yung halaga. Paalala ko lamang po is hindi na po kailangang i-declare yung mga personal na gamit. Halimbawa, ginagamit nyo yung cellphone, nakasuot sa inyong mga alahas. Hindi na po kailangan yan i-declare. Pero kung yung mga dala nyo is napakadami, halimbawa, mga 6 na cellphone o 10 cellphone, pakideclare po yun. Kasi yung na-hold po sa Clark International Airport, 4 lang yata ang dala or 5. Hindi pa sa kanya yun, pinadala lang sa kanya. After po nun, pakipicturean po yung mga gamit na dineclare nyo po, then sign. Paalala ko lamang po, wag pong magpapalito. Kung ano po ang nakalagay sa Bureau of Custom Declaration, pakibasa at pakiintindi pong maigi para iwas po kayo problema sa airport. In my opinion lamang po ha, kahit isang cellphone, basta bago nyong binili at pasalubong nyo po, pakideclare po ang inyong mga dala. Basta hindi po personal na gamit. At pakitago po ang inyong mga resibo. So yan guys, nakagawa na po tayo ng e-travel QR code. Paki-screenshot lamang po at hinahanap po yan pag kayo ay nag-check-in na.